Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa Eddie, sa lahat ng bumubuo ng Eddie para sa pagbibigay sa akin muli ng parangal na ito. Isang parangal na ibinigay nila sa akin noong nakaraang taon. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako sa Star Cinema, sa Viva Film, sa Idea First, kay Direk June Robles Lana, sa ABS-CBN, sa lahat ng aking mga co-actors, kay Lucas na anak ko na naririyan na nominated din kanina sa Best Supporting Actor, kay Nadine Lustre, at sa lahat ng mga taga-PBB na kasama ko sa pelikulang ito. Maraming salamat. Lubos ako nagpapasalamat sa lahat ng aking mga little pony, sa lahat ng madlang people na patuloy na naniniwala, tumatawa sa mga hirit ko, naniniwala sa mga pelikula ko, makakapagpatawa sa kanila. At masayang-masaya po ako na noong nakaraang taon, nabigyan ulit ako ng pagkakataon na makapagbigay ng iba pang lasa bukod sa komedya sa pamamagitan ng kwentong idinirihe ni Direk June Lana. Maraming salamat din po. Sa Metro Manila Film Festival, maraming salamat dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon at ng plataforma na makapagbigay ng kwento, pangkaraniwang kwento ng mga tulad ko na nasa LGBTQIA+ community, ang kwento ng pagiging ina na hindi palagi ang napag-uusapan sa lipunan dahil ito ay hindi rin masyadong tanggap pa at hindi pangkaraniwan sa pandinig, panlasa at paningin ng marami. Kaya maraming salamat po. At inaalay ko rin itong award ko na ito na Box Office Hero sa lahat ng mga kasama ko sa komunidad na sa ngayon ay kasama ko bilang puwersa na humahamon sa sistema na nakasanayan at pangkaraniwan. Naalay ko ito kila Pablo Ballesteros, kina Kalat Karen, kina John Lapus, kina Esmir, kina Laquin Dura, kila Milia, sa lahat ng mga baklang content creators, sa lahat ng mga drag queens na ngayon ay namamayagpag din, sa lahat po ng mga bahagi ng aming komunidad na ngayon ay nagniningning at nabibigyan din ng panahon ng spotlight at ng pagkakataon upang makapagpakita ng kanilang talento sa industriyang ito. Ang parangal na ito ay para sa ating lahat. Maraming salamat. Bago po ako magsimula ay gusto kong humingi ng paumanhin. Hindi ko po sinasadyang pero naman ng kortina. Alam ko kasi pag hindi dapat ba, hindi naman ako yung background pa rin. Anyway, isang mapagpalayang hapon, mga Pilipini, Ginang at Ginoo, mga nagsisipagtapos na alagad ng media mula sa College of Media and Communication. Ako po, si Jose Marie Borja Miseral, ayon sa aking birth certificate. Tutoy naman sa aking ina at mga kababata. Mene sa aking mga naka-naka. Mother horse sa aking mga little ponies. Advice ganda sa lahat ng madlang people. Kaya po sa pagkakataon ito, ay hayanin niyo akong batiin kayo na, what's up, mga madlang scholar ng bayan? Goodness gracious! Kayo yung mga graduates ng UP? Hindi kayo ng brainy! Oh my God! What am I doing here? Wala pong maganda sa batch niyo, kaya lang private ako. Natitigay lang sa akin, I'm so nervous, I'm gonna die!
Nagpapagpag lang po ako ng yan kasi nakabalong kasi ako talaga. Kanina pa ako nasa stress kasi alam ko, i-judge niyo ako. Dahil kilala ko mga pagkatao niyo mga taga-UP. Ang dami kong katrabaho sa ABS-CBN na taga-UP at lahat sila judger. So, alam niyo po yan. Okay. Anyway, it is a great privilege to be back here in the University of the Philippines. I know how fulfilling it is to graduate in UP. Hindi niyo po na itatanong, I took up BA Political Science under the Department of Political Science at the College of Social Sciences and Philosophy. I also took up a 138-unit program that is highly focused on economic theory and mathematical statistical applications at the UP School of Economics. I also took up Bachelor of Public Administration at the National College of Public Administration and Governance here in UP Diliman. Yes, opo. Lahat po yan ay nangyari nung nanaginip ako 2 weeks ago. Hindi lang ako nakagraduate kasi ang ingay ng hilig ni Ayon nagising ako. #Delulu. Pagkatapos ng araw na ito, may kanya-kanya kayong landas na tatahakin. May ibang magtatrabaho sa mga pribadong kumpanya, may ibang papasok sa politika, may ibang magsisimula ng sariling negosyo, o may papasok din sa industriyang kinabibilangan ko. Saan man kayo dalhin ang inyong mga paa? Much is expected of you because you are the product of the country's premier university. You are expected to spark change, not chaos. You're expected to share your education, not disinformation. Hindi kayo ang magsisimula ng korupsyon. Hindi kayo maghahasik ng kasinungalingan. Hindi kayo ang magliligaw at magmamanipula ng opinyon ng publiko. Hindi kayo ang magpapasimuno ng impunidad. Hindi kayo ang magtatakip sa mga dapat managot sa batas tulad ng ibang politiko na nagtapos din sa universidad na ito, gaya na lamang nila Senator... Basta, alam nyo na yon. Sabihin ko sana, kaya lang parang may nakita akong pulang ilaw sa noo ko galing doon. Sir, maayos bang security po dito? Thank you po. Thank you very much. Sa kaibuturan ng inyong mga puso at kaisipan, tuklasin ninyo ang nananahan diyang tahimik ngunit makapangyarihang dagitab na naghihintay na magliyab. Naway ito ang magsisilbing liwanag na hindi lang kayo dadalhin sa tagumpay sa inyong mga karera, kundi magbubukas sa landas ng mas malaking panawagan. Ang punuin ng dangal at husay ang bayan, ang mundo, at ang henerasyon ninyo sa paraang alam at kaya ninyo. Malugod ko kayong binabati sa inyong pagtatapos. Mabuhay ang pag-asa ng bayan. Mabuhay kayo na mga scholar ng bayan. Maraming Pilipino ang masipag at mahusay, ngunit hindi makausad dahil mas malaki pa ang gastos kaysa sa sweldo. 600 plus may kaltas pa. Yan ang kita ng pangkaraniwang manggagawa, depende sa kung saang region ka. Pero humigit kumulang 300,000 ang sweldo ng senador na hindi pumapasok at nawawala. Nasaan ang hustisya? Sa Pilipinas, manganganib ang buhay mo kung ikaw ay magkakasakit at mapunta ka sa ospital na walang kama, walang espasyo, walang mga aparato. Kaya naman ang mga politiko, gamit ang pera mula sa kinaltas sa kapiranggot mong sweldo, sa Singapore tatakbo pag may sakit kasi doon maganda at kumpleto ang serbisyo. Slay! Atake kung atake. Ngayon yung sabihin may hustisya sa bansang ito. Ilang beses man akong pinagsabihan at tinangkang pigilan. Nakakatakot man pero pinili kong ipaloob ang mga temang ito sa aking komedya at tahasang magsalita sa aking mga programa sa hangaring lumikha ito ng dagitab upang patapangin ang iba pang gising at gisingin ang mga nahihimbing at wakasan ang sistema at pamamayagpag ng mga nang-aabuso at lalong nagpapahirap sa mahirap ng buhay ng mga Pilipino.